May dinayo nga pala kaming Rouser 180 na sobrang ingay nga daw ng makina nito at sobrang lakas nga raw ng usok nito nung umaandar pa bago nga daw nila to naibagak at kaya nga daw nila to naitambak sobrang hirap na rin daw nitong paandarin at nagtanong na nga rin daw sila sa iba kung magkano rin mauubos dito sa pagpapagawa ang sagot nga daw sa kanila hindi raw sila gumagawa ng mga ganitong klaseng motor at kaya naman guys siguro tinanggihan to ng iba sobrang hirap din kasing hanapin ng mga piyesa nito kaya dito papasubukan namin sa kanilang paandarin para ma-troubleshoot na namin kung ano nga ba yung issue nito. So yun na nga guys, kitang-kita nyo naman pagkapaandar niya parang pandenggi na nga itong motor niya. Napagkaganyang kalakas talaga yung usok sigurado guys wala nang lamok sa loob ng bahay nila. At sa aming dinig naman guys sa makina kahit ganyang kaingay yan hindi sa amin makapokol yan. Dahil sa tunog pa lang guys ng makina natotroubleshoot na namin kung ano nga ba yung issue nito at ayan talaga guys yung pinag-aralan namin. At kaya nga pala kami guys napunta rito napapanood nga raw ni sir yung mga video namin sa paggagawa ng mga motor kaya kaagad niya na rin kami tinawagan para magpa-schedule na kami na yung gagawa ng motor niya para makatulong na rin sa kanya at para hindi na rin siya mahirapan sa paghahanap ng gagawa dito. At kung kayo naman guys yung magbabaklas ng mga makina ng motor kailangan kabisado nyo talaga yung pagbabaklas at pagkakabit dito. Naaral nyo dapat kung ano man yung makina na babaklasin nyo. At pagkatapos namin i-troubleshoot yung cylinder head assembly sayang nga lang na nagkaroon na nga ng damage yung cam at rocker arm nito. At kaya naman siguro guys nagkaganon sinabi na nga rin sa amin ng may-ari nito na natuyo na nga raw ng langis itong motor niya bago niya nga daw to i-change oil. At ultimo timing chain guys palitin na rin na kailangan guys merong 2cm na clearance pag nakasagad ng tension. Nakitang-kita nyo naman guys na magkadikit na yung block at tensioner nito. At hindi na rin kami dyan guys magtataka na palitin na rin talaga itong timing change niya dahil sa tagal ng motor niya ito pa rin daw yung stock nito. Kaya siguradong nasulit niya na rin guys yung pyesa ng motor niya. At dito babaklasin na rin namin yung cylinder head nito para ma-check yung block kung may damage na rin ba. Dahil sa sobrang lakas nga ng usok na yun kung kami yung tatanungin guys pang palitin na rin yung block nito kahit hindi pa namin yan nababaklas. At tips nga rin pala namin guys ugayin nyo muna yung piston pagka nakakabit ba yung block dahil dyan nyo kasi malalaman kung may naking piston na nga rin ba. At isa rin kasi yan sa nagpapaingay ng tunog lagitek sa motor nyo. At sunod na rin namin chinik yung connecting rod nito at all goods naman at wala nga naging problema. At request nga rin pala guys ng may-ari nito napalitan na nga rin ng lining itong motor niya dahil pagka pinapalitan kasi guys yung timing chain nito need talagang baklasin yung side cover kaya mas magandang isabay na rin yung clutch lining assembly nito. At ang isa pang kagandahan dun guys nachicheck pa namin yung ibang parts nito tulad na lang na main drive shaft at axle ng kicker kasama na rin yung clutch damper nito at all goods naman. At dahil medyo natagal lang kami sa paghahanap ng mga ibang parts nito dito tapos na rin namin tong linisan at nakabili na nga rin pala kami guys ng block nito na kailangan stock pa rin yung ipapalit nyo para sa mga FI. At ito na nga rin pala guys yung mga pinagpalitan yung mga part tulad na lang nitong block at lining at timing chain kasama na rin dyan yung camset at iba pa. At lahat talaga ng pinalitan namin dyan guys talagang sirang-sira na. At dahil kompleto na nga yung mga parts namin na papalitan dyan dito ikakabit na namin yung piston nito na naituro na rin namin sa inyo yung mga repositioning na yan. At bago nyo nga isalpak yung cylinder head nito punasan nyo muna ng malinis na basahan at sunod nyo rin ilagay yung dalawang dowel bago nyo isalpak yung cylinder head. Saka nyo ipaglalagay yung mga head wall at higpitan nyo lang isa-isa ng 25 Nm para sakto lang at fit talaga. Saka namin sunod ilalagay yung timing gear nito na sinisigurado talaga namin na naka-timing yan bago namin to higpitan. Saka namin ilalagay spark plug cover at hihigpitan ng sakto lang bago namin to i-tune up. At wag nyo nga pala muna to kakalimutan lagyan ng oil bago nyo isalpak yung head cover nito. At pagkatapos nga namin i-assemble yung cylinder head assembly dito sunod naman namin bubuin yung cut side nito na nilalagyan muna namin ng oil yung mga parts nito bago namin isalpak. At ultimo mga washer at nut guys may mga tamang paglalagay na may mga baliktaran. Saka namin ipaglalagay yung mga clutch spring. At tips nga lang pala namin guys na dapat wag na wag nyo iimpakin yung paghihigpit dito. Saka namin sunod ilalagay yung clutch bearing nito na wag nyo rin kakalimutan lagyan ng oil bago nyo isalpak yung clutch cover at higpitan nyo lang ng 10 Nm. At bago nga namin tuluyang paandarin to chinik na rin namin yung tangke nito kung may tubig nga ba. At kita nyo naman guys na tama nga yung hinala namin na may tubig nga ito. At pagkatapos nga namin i-drain yung tubig niyan sa tangke dito ibubuuin na namin to para maipakita na rin sa inyo na all goods na talaga itong motor niya. At dito tapos na nga namin tong buuin kaya maipapakita na rin namin sa inyo na tumahimik na talaga tong motor niya na wala na nga din tong usok na problema niya kaya dito paandarin na natin to. So yun na nga guys, narinig nyo naman na tumahimik na talaga itong makina niya. At natuwa na nga rin guys yung may-ari nito na nawala na raw talaga yung usok ng motor niya kaya siguradong masiservice niya na rin doon sa trabaho niya. So yun nga lang pala guys, kung nagustuhan niya yung mga ganitong klaseng video at makatulong na rin guys sa mga tinutulungan namin, pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.